Isang mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay Sabado sa unang linggo sa panahon ng Adbyento. Binabati ko po ang mga viewers, supporters, and all the followers of our daily gospel reflection. Salamat po sa inyong suporta at patuloy na pagtangkilik sa tulong at awa ng Diyos sa inyong mga panalangin at sa binibigay po ninyong suporta, kami po ay nagsisikap na ipagpatuloy ang gawain ito. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Binabati ko rin po ang mga minamahal naming deboto ni San Antonio ng Padua. Saan man kayo naroon, sana po ay patuloy nating ipanalangin ang isa't isa. At sa mga tumutulong po sa pangailangan ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua, sa mga benefactors po namin, sa mga nagbigay na po, nagpaabot ng tulong sa aming proyekto, ang pamilyang handog ni San Antonio ng Padua sa darating na Pasko, kami po ay nagagalak at lubos ang aming pasasalamat sa tulong na inyong pinaabot sa amin. Halos umaabot na po ng 700,000 ang total donations po. Sana po ay mapunuan ng mga kulang pa at maaring yung mga hindi pa nagbibigay ay naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Kami po ay bukas sa pagtanggap ng inyong tulong at donasyon. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Mga kapatid, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos ngayong pong Sabado sa unang linggo ng Adbyento. Mga kapatid, sa araw pong ito, ating pagdinilayan ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Ito po ay mula sa 9 na kabanata, talata 35, kabanata 10, talata 1, talata 6 hanggang 8. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi ay nagsasabing, Pray to the Lord of Harvest. Manalangin tayo sa Panginoon ng ani. Mga kapatid, maraming beses na po nating nadidinig mula sa Biblia ang mga tagang sasabing marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. At ito po ay muling binabanggit sa Ebanghelyo sa araw na ito. Ang pagpapalago ng kaharian ng Diyos ay hindi lamang po gawain ng tao. Bagamat totoo din naman na may magagawa ang tao, subalit hindi ito magiging sapat. Laging may kulang. Kailangan po ng lakas at awa na binibigay ng Diyos. Sapagkat sa hindi na natin magagawa, ang Diyos po nagpapatuloy sa mga kulang sa ating nagawa, ang Diyos po nagpupuno. God is not only looking for people of great faith, but for individuals who are ready to work and follow Him. Magtrabaho, gumawa sa ubasal ng Panginoon, at patuloy na sumusunod sa yapak ng Panginoon. Ngunit dahil sa ating mga limitasyon at kahinaan, may mga limitasyon din po ang ating magagawa. Kaya lagi natin sinasabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao naman ang gawa. Kaya hindi mauubos ang mga gawaing may kinalaman sa paglilingkod sa Diyos, subalit ang ating lakas ay may limitasyon. Ang ating magagawa ay palaging may kulang. Ito marahil ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Sa mga pangungusap na ito ng Panginoong Hesus, iminumulat po tayo sa katotohanan na ang panalangin ay napakahalaga sa ikatatagumpay ng anumang gawain na ating binibigyang katuparan para sa Diyos. Sa mahirap na sitwasyon, minsan nagawa na natin ang lahat at wala na tayong magawa pang iba. Pinagpapasa Diyos na natin ang mga bagay na hindi na natin kayang gawin. We are living in a period of time in history wherein there are a lot of uncertainties in life.
We cannot even predict the future. We can only think of various scenarios, especially the worst case and the best case scenarios. Yet, what is certain is that many people all over the world are severely affected by all sorts of problems. Andyan ang pandemya, pagkalat ng sakit, pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, digmaan, at marami pang iba. Nababalo tayo ng takot kapag naharap tayo sa mga mahihirap na sitwasyon. And thinking and applying new ways proper and relevant to our changing times is never an easy task to make and accomplish. Kaya higit nating kailangan ang panalangin. Sabi nga, work as if everything depends on you, but do not forget to pray as if everything depends on God. Sabi po ni Saint Jose Maria Escriva de Balaguer, ang founder ng Opus Dei, if you're not a person of prayer, I do not believe in the sincerity of your intentions when you are saying that you are working for Christ. Because a fruitful apostolate must be a result of a fruitful prayer life. Because prayer is power. Without prayer, life becomes powerless. Sabi nga ni Padre Pio, prayer is the best weapon we possess. It is the key that opens the very heart of God. In order to get people back on their feet to the church, we must first get down on our knees and pray. We can always do our best, but our best will never be enough. Kaya, lagi natin kailangan ang awa at tulong ng Diyos, kung kaya't kailangan nating hilingin ito sa ating panalangin. Ang Diyos ang palagi nagpupuno sa anumang ating kakulangan, sa mga bagay na nagagawa natin para sa iba at para sa Diyos. So pray to the Lord of Harvest. We can do our best, but our best will never be enough. Laging may lugar sa pagpupuno ng Diyos na pinagmumulan ng lakas na ating kinakailangan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa tulong at lakas na ibinibigay mo sa amin upang kami ay makapagpatuloy sa buhay ng paglilingkod at pag-aalay ng sarili sa iyo. Kulang na kulang ang aming magagawa. Ikaw ang Diyos na nagpupuno sa mga bagay na kulang pa sa maaari naming gawin para sa iyo at sa iyong sambayanan. Amen. Maraming salamat po mga minamahal na kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung nagustuhan ninyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share sa inyong mga kakilala, sa inyong mga kaibigan, lalo tigit sa inyong mga mahal sa buhay. Because I believe that evangelization should start at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, patuloy po ang aming panawagan sa tulong na aming kinakailangan. Pampamilyang handog San Antonio sa darating na Pasko. 1,000 mahirap na pamilya ang pagkakalooban namin ng tulong at regalo para sa kanilang medianoche upang may pagkain silang pagsasaluhan sa pagkainan sa pagsalubong sa pagdating ng bagong taon. Kaya kailangan namin ng 1 milyon dahil bawat bag of grocery items ay nagkakahalaga ng 1,000 piso. Kaya para sa 1,000 pamilya na tigi 1,000, 1 milyong piso po ang aming kailangan. Sa ngayon ay halos umabot na po sa 700,000 piso ang nalilikom na pondo para sa proyektong ito. Kulang po pero naniniwala po kami na ito yung mapupunan ng mga magpapaabot pa ng tulong sa amin. Maraming salamat po. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihang loob sa amin. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.